Mainit itong ibabahagi nating video ngayon kasi nga ito yung sinasabi nilang Cabral Files. Kaugnay sa lumalabas na files na ito na ang may hawak ng mga files na ito ay isa nga rito si Congressman Batangas 1st District Representative Leandro Libesti. At maging si Secretary Vince Dizon ay may hawak din ng kopya na ito. So bago tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscription button, isama mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na ating ina-upload sa channel na ito. Ito basahin natin yung mula ito sa News Online. Nakakalungkot din na imbis na ilabas ang Cabral Files, mukhang pinagtatakpan pa. Ayon dito kay Representative Libesti. Naging emosyonal si Batangas 1st District Representative Leandro Libesti kaugnay na sa umano'y hawak niyang Cabral Files. Ayon kay Libesti, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral Files at sila rin daw marahil lang pumipigil kay Dizon na ilabas ito. Lahat ng taong nakapangalan dito ayaw nilang lumabas ang mga pangalan nila. Nakakalungkot din na imbis na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Ayon kay Libesti. Kaugnay nito, nananawagan si Libesti sa Department of Public Works and Highway, DPWH o kay Secretary Vince Dizon na ilabas ang kopya nila ng umano'y Cabral Files. May kopya po ako kaya pwede ko po i-corroborate kung ang inilabas niya ay buo at walang tinanggal na pangalan. Ayon kay Libesti. Si Executive Secretary na si Lucas Bersamin na sinasabing yung abbreviation na ES ay malawang Executive Secretary din yun at mukhang si Bersamin ang sinasabing siya yung yung ES na yun. So Executive Secretary ang ibig sabihin na bero mo 8 billion yung involved na money na involved dun sa sinasabing nakapaloob sa Cabral Files. Panibagong controversial to dahil itong files na to ay siyempre kaya nga tinawag na Cabral Files mula ito sa mga files ni Undersecretary Maria Catalina sinasabing nagpakamatay doon sa Baguio. Siguro na halungkat itong mga files na to. Siyempre nagkandak ng investigation. So ito yung mga nakalap sa kanyang posisyon. At ngayon ay may hawak nito itong si Batangas Representative Leandro Libesti at maging si Secretary Dizon o si Vince Dizon ay may hawak din na kopya ayon nga dito sa online na ito. Pero may video dito, pakinggan niya natin itong video na ito. Isang tanong na lang po, bakit ho ang basa ko sa inyo parang emotional kayo? Bakit po? Kasi syempre po, lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila dito ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto ko silang malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya sana si DPWH lang po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin na ilabas ko ang mga listang ito para si Sec Vince lang po ang maglabas. Walang question. At anyway, may kopya po ako. Kaya pwede ko pong i-corroborate kung ang inilabas niya ay buo at walang tinanggal na pangalan. Kung hindi niyo po mamasamain, Congressman Libesti, kasama ho ba sa dahilan na nagiging emotional kayo na yung nga nabanggit ho ninyo, kaibigan po ng inyong ina ni Senator Loren Legarda yung iba, pwede ho bang malaman kung ano ang sinasabi sa inyo, anong ipinapayo o dinidiscourage din ho ba kayo na inyong mother na magsalita? Dahil after all, syempre ho, nag-aalala ho siya sa inyo bilang nanay. Opo ma'am, halos lahat po sa listahan ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan kasi kung
okay naman sa kanila, bakit hindi nila nilalabas ang mga allocable nila? At lahat na po ng ma-imagine ninyo ay sinabi na po sa akin no, sa aking ina. Pero wag itabas ito. So, pati ho kay Senator Lawrence, sa mother ho ninyo, may tumatawag, nakikiusap na pigilan kayo magsalita? Ganun ho ba yung sitwasyon, sir? Actually, ma'am, marami nga po tumatawag sa kanya kasi kung tumawag sila direkta sa akin, baka isusumbong ko pa sila. Pero, madami po talaga. Pero nais ko pong linawan na ayon nga po sa sinabi ni Senping, ito po ay 19th Congress. At ang mga bagong halal ay syempre, unless otherwise specified, wala naman po sa mga insertions ng 2025 budget, diba? Opo. Pero ang maganda nga po na naibunyag na rin ni Sen Ping kahapon na mukhang may parehong kopya nga din po kami. Kaya siya na lang po ang maglabas. Mas madali po para sa akin para hindi po ako sisisihin. Kasi ito po ang importance ng mga list of proponents. Opo. Ang ombudsman at ICI, parang very superficial lang ang pag-inspect ng mga ghost project kasi contractor at DPWH engineer lang ang ma-identify natin kung hindi natin alam sino yung nagpapondo. Pero kung makita natin ang listahan ng mga proponents at ang karamihan ng mga proponents ay may mga koneksyon sa mga contractor na gumawa ng mga proyekto, yan po ay pwedeng dadagdag sa case build-up ng Ombudsman at ICI. At baka ito po ay makakatulong sa pagpapakulong ng mga mas malalaking mga isda. Kaya napakabigat din na ilabas ito. Lalo na may mga proponent na sila mismo ang contractor sa mga proyekto. Meron din po mga associated sa mga contractors. Hindi naman po yan conclusive evidence, pero yun po ay basis for further investigation. Kung may mga makukulong, kung may mga mamatay pa pagkatapos ito, ayoko naman po na ako ang masisi. At parang it actually lightens the burden on me knowing na si Senping, ang bilyonaryo, at ang DPWH, Ombudsman, at ang kanilang mga staff ay lahat may mga kopya. Pwede sila na lang din po ang sa publiko. Grabe, no? Matindi itong files na inilabas siguro na ito kasi nga makikita daw dito kung sino-sino yung mga involved dito eh. May mga pangalan daw kasi na malalaking isda rito na talagang hayagan yata nga na may pinangalanan at sa ngayon itong naging emotional pa itong si Congressman Libesti dahil nga sabi nga niya ay kaibigan pa daw ng kanyang mother yung iba rito. Sino kaya ang mga nakapangalan na yun at bakit parang may parang sinasabi nga dito na parang gusto pang pagtakpan. Sino ba ang gustong takpan ng mga ganito, no? Talagang kaya't hindi matapos-tapos ito kasi marami talagang involved dito sa DPWH project na anomalya na ito na nangyari, lalo na sa flood control project na yan. At biro mo, bilyonis talaga ang dyan, hindi lang yata bilyon, trilyon na. Pag puro corruption ang nangyayari sa ating bansa, ang kawawa dito yung mga taong maliliit. Ayun, lumabas na yung Cabral files. Marami na rin palang may hawak ng mga pangalan na yan eh. At yun nga, siguro mga malalaking isda talaga ito. So yun lamang po at kung nais nyo pong magbigay ng inyong opinion, may kaugnay sa video natin ibinahagi, mag-comment lang sa comment section. Hanggang sa muli, maraming pong salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.